Good afternoon, good afternoon. Ang ginagawa ko pala ngayon yung shape nung sapatos na ito. Ito sa nilalagay sa likod ng sapatos. Ito pala, kung nakikita nyo dito sa video, itong ginagawa ko ngayon. Ayan. Para mas maliwanag, yan natin. Ang nito, dito sa likod, wala na kasing shape yan. Pag tinapalan yan ng kasi tela na lang siya, wala nang patigas dun sa loob na magpuporma para ilagay natin sana tong kahit straight lang to, wala nang shape na ganito, okay lang. Ngayon wala tayong hulmahan na ginagamit, nawala na kasi yung shape nito kasi pagka sinalpak ito na wala din ito sa shape, pangit na pagkalagay. Pag straight lang yung one piece pattern lang ang ilalagay natin. Parang yung one piece pattern ganito siya. Isang straight lang siya na ayan. Pag straight lang kasi yan, straight lang din yung lalabas. Hindi siya magsha-shape sa Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng pattern, 3 pieces pattern ng hulmahan, ng forma dun sa ilalagay natin. Ganyan siya, oh. Ganyan siya. Kaya napumorma siya ng ganito siya, oh. Pumorma siya at saka para pag sinalpak dito sa likod, maayos na. Ito pala, ito yung yung lalagay natin dito sa likod niya. Bali nag-shape na siya. Ayan, kung nakikita nyo, siya, nag-carve. Nag-carve siya, may forma. Parang ganito sa likod ng sapatos. Ayun yung carve nito magagamit natin. Ito yung yung magka-carve na dito sa likod ng sapatos. Ito siya. Ayun, papakita ko sa video yung kung paano ko ginagawa yung pagtatahi dito sa zigzag nito. Ayan, ito yung kasalukuyan kong tinatahi. Ito natapos na. Ayun, papakita ko na sa inyo kung paano ko ginagawa. Ito, mano-mano ko palang zigzag tong itong stitches nito para hindi humiwalay yung pagzigzag. Ito na yung magduduktong dun sa leatherette na ilalagay natin. Ayan. Itong leatherette pala na ginagamit ko, ito leatherette kasi ito, yung style niya, kung alam nyo yung materials ng Louis Vuitton na nandun sa pinaka katawan niya, parang ganito, leatherette. Hindi siya leather, hindi rin siya synthetic, pero leatherette siya. Ayan, yun yung makapal siya, makapal. Kaya kahit lagyan natin ng ilagay natin sa bag ng Louis Vuitton, pwede natin lagay kasi makapal saka straight. Kaya ginawa ko pala to, itong ginamit ko para kasi matigas, magbibigay forma dun sa sapatos na lalagay natin. Ang nangyayari kasi pag walang hulmahan, pag straight kasi ito, mahirap i-shape. Kaya ginawa ko, gumawa ko ng pattern nito, ganito. Ito na siya. Itong pattern na to ang nilagay ko, 3 pieces pattern. Ayan, premium quality po yung yung materials na nilalagay ko. 3 pieces pattern to. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kaya marunong naman tayo sa pagpa-pattern, kahit anong style, kahit anong estilo, nagagawan naman natin ng paraan. Ganito ang ginagawa ko pala kung wala akong gamit na sa pagre-repair. Ginagawan ko ng paraan. Saka yung pinag-aaralan kung paano yung tamang sukat, tamang shape ng sapatos bago ko ilagay. Bali nilalagay ko muna dito sa papel, parang cardboard. Dito ako kumukuha ng tamang design. Ayan, dito ko na pinapakita kung paano ko pala zigzag para magdukto na yung itatahi natin. Hindi kasi pwedeng straight stitch to kasi wala tayong nilagay na tapal dun sa likod. Kaya zinizigzag ko. Pag tinapalan kasi ito sa likod, magbabakat yung lalagay nating tapal niya. Kaya hindi ko na tinapalan, zigzag ko na lang. Matibay naman itong nilagay natin. Kaya
okay rin. Ang ilalagay ko sana yung slide foam. Kaso wala tayong hulmahan na pagporma dun sa likod niya. Kaya gawan ko na lang ng paraan. Maganda naman tong ginagawa natin. Kasi nakuha natin yung tamang sukat. Tamang forma ng sapatos dun sa likod. Kaya ayos lang na ganito yung gagawin. At parang style design na rin. Ayan, straight stitch ko na. Tapos ko na yung zigzag niya, kaya gagawin ko naman straight stitch. Ayan, diretso lang. Huwag natin masyadong rat-rating, mabilis na pagtatahi kasi hindi makontrol. Para makontrol siya, dinadahan natin para maganda yung pagkalapat ng tahi, saka hindi liko-liko, straight siya, saka maayos yung pagkalagay natin sa pag-zigzag pagka nizigzag na natin. Yan, nizigzag ko na itong zigzag na kasi ito na yung paglalapat dun sa sa magduduktong dun sa leather na piraso ng pattern. Ngayon applyan na natin ng rugby itong ginawa natin dito sa ginawa natin kanina. Ayun, bali sinusunog ko na lang tong excess ng thread nya para malinis pagka ayan, na-applyan na natin siya ng rugby. Dito palang ginagamit ko, pwede rin gamitin to sa pag-apply ng rugby. Pwede rin toothbrush, pwede rin ito. Ito munang ginagamit ko ngayon kasi medyo pudpud na yung toothbrush na ginagamit ko. Kaya ito na lang muna yung ginagamit ko pang apply dito sa rugby. Ang pag-apply pala dito sa rugby nito, wag masyadong kapalan. Yung saktong-sakto lang para hindi naman madumi tingnan. Ayan. Sa pag-apply pala ng ganito dito sa rugby, lalo na pag sa may patches, saka lang na ina-applyan ng rugby pag may tapal. Kasi pag direkta nating itatahiyan sa makina na walang dikit, ang nangyari kasi siya, bali hindi siya straight, hindi maiwasang gagalaw yan, saka hindi na maganda yung pagkalapat. Kaya bago natin ilagyan ng ganito, ng tapal nito, kailangan mo ng rugbyhan ng pandikit para mas maayos tingnan. Ngayon ito, applyan na natin ng rugby dito sa bali sa loob natin, applyan to ng rugby ito. Babalik ta rin ko na ayan siya. Balik ta rin natin. Ayan, nina-applyan na natin ng rugby. Tapos zigzag ulit natin dito sa gilid nito pagka in-apply, isasalpak na natin. Ito yung naisip kong paraan para kahit paano magkaroon pa rin ng shape at tumigas yung
sa likod ng sapatos. Ang gusto kasi ni sir, papatigasin yung dun sa likod niya kasi pag ginagamit niya sobrang lambot, na ano daw, natatanggal sa paa niya. Ito yung naisip kong alternatibong gawin dun sa sapatos ni sir. Okay. Pwede rin kayong maglagay ng patches nyo sa yung DIY kung gusto nyo mag DIY, lalong lalong sa mga may butas ng sapatos. Mag-upload din ako ng ganun para makita nyo kung paano ko ginagawa yung sapatos na patches na kahit na kayo na ang gagawa. Pwede rin yun. Yung embroidery patches ilalagay dun sa sapatos. Ang gagawin dun, lalagyan din ng ganito, rugby, para dumikit bago lumapat ng maayos. Ayan. Ayun, papatuyuin na lang natin yung nilagay natin ito. Ito pala siya. Papatuyuin ko na lang yan at mag-upload ulit ako sa part 2 ng video nito pagkatapos para makita nyo yung kabuuhan kung paano ko sinimulan at paano ko ginawa. At pagkatapos yung sa last yung finishing na. Thank you and God bless sa ating lahat. Salamat!